pagsasabansa. Dahil hinikayat niya ang kababayan na mag-isip at kumilos, hindi ayon sa makikitid na pananaw ng pamilya, uri, ng relihiyon, kundi bilang Pilipino. Sa ngayon, iilan na lang ang maaaring tawaging tunay na ina po ni Mabini. Ang mga makabayan at tapat na lider na halal ng bayan at mga empleyado ng gobyerno na laban sa katiwalian. Tumakbo si Aguinaldo sa eleksyon ng 1935. Tinalo siya ni Quezon. Nakipag-collaborate din siya sa mga hapon pero tinalikuran siya ng taong bayan. Namatay siya noong 1964. Patuloy na isinulong nila Paterno at Buencamino ang Amerikanisasyon at sinamantala nila ang bagong kolonisasyon upang ipagpatuloy ang kanilang kapangyarihan. Namatay si Paterno noong 1911 at si Buencamino naman noong 1929. Ngunit buhay na buhay pa rin ang mga politikong ito na bumuo ng sistema ng pork barrel, budget insertions, confidential funds, ghost project na nagnakaw ng milyon-milyong piso mula sa kabal ng bayan. Pinapatakbo nila ang kanilang mga asawa at mga anak sa eleksyon upang mapagtakpan ang mga anomalya at maipagpapatuloy ang pangungurakot sa gobyerno. Kung buhay si Mabini ngayon, tututulan niya ang malawakang paggamit ng mga bayarang trolls na nagpapakalat ng fake news na ginamit ng mga politiko nitong mga nakaraang eleksyon. Lalabanan din niya ang pag-ipit at pagpatay sa mga whistleblower at responsableng journalist na nagsisiwalat ng pang-aabuso ng mga nasa poder. Naniniwala si Mabini sa pagkakapantay-pantay ng lahat ng kasarian, kaya't hinding-hindi niya aayunan ang namamayaning kultura ng pambabastos sa kababaihan at ibang Tiyak at tututulan din ni Mabini ang walang pakundangang pagpaslang sa mga inosenteng mamamayan at pagyurak sa karapatang pantao ng mga land grabber na korporasyon ng pagmimina at pagtutroso. Higit sa lahat, tututulan din ni Mabini ng walang pasubali ang pagpasok at pagkontrol ng alinmang bansa sa kabuhayan at